In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. The Bagong Pilipinas Pledge will be led by Ms. Jameline Ronquillo of the City Budget Office. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong sasabuhay ng Bagong Pilipinas. Buhay sa aking tugo, ang lahing dakila, magiging at may ganal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa, ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Taglay ang dalhin na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikari ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Ito ay kinakailangan tayo na matulong habang na rin ang mahal ayos ang mga dapat ayusin kapag bawat mga
to the Prospera Park for the National Heroes Day program proper. Asenso Ozamis family, civic organizations, and national agencies, LGU department heads, and LGU employees. We shall now proceed to the wreath-laying ceremony, a solemn tradition of offering respect and remembrance to our heroes who have selflessly served our nation. This symbolic act stands as a tribute to their sacrifices and a reminder of the values they have left behind for us to uphold. May we all witness this ceremony with reverence and gratitude. The wreath-laying ceremony will proceed in this particular order. The Honorable City Mayor Sam Norman Go Fuentes, ably represented by his better half, Dr. Ruth Fuentes, to be followed by Honorable Simplicia O. Ineri, members of the Ozamis City Council, department heads, DILG Ozamis City, the Philippine National Police Ozamis, 2nd Provincial Mobile Force Company, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Veterans, Liga ng mga Barangay, Knights of Columbus, Ozamis Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Religious Sector, COA Ozamis City, the Department of Education, Ozamis City Bankers Association, Ozamis City Muslim Association Incorporated, and the media. Once again, ladies and gentlemen, this is the wreath-laying ceremony as we commemorate the National Heroes Day. Under the Asenso Ozamis administration and the leadership of our beloved Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes to commemorate National Heroes Day, a time to honor the courage and sacrifice of our heroes
and to be inspired as we continue building a stronger and united Ozamis. Today, the local government unit of Ozama City celebrates National Heroes Day. As we honor the legacy of our national heroes, may their courage inspire us to keep moving forward for a brighter and stronger Ozamis. To officially open today's celebration, let us all stand as we join in the evocation to be led by the LGU Ascenso Ozamis Chorale. To officially welcome us all in today's commemoration, we shall now hear the opening remarks from the Honorable City Vice Mayor Simplicia Bebineri. A big round of applause for her, please. Good morning to each and every one of us. Maayong good morning. Today, we gather as one community, as one city, and as one nation to commemorate National Heroes Day. A day dedicated to honoring the countless men and women who sacrifices their lives just so we can obtain this peace
peace, order in our city. They are very strong. They share their talents, their abilities. Aron ng yuta, we can obtain the freedom and progress that we are now enjoying. This occasion is not just a remembrance of the great names each in our history books, but also a recognition of the unsung heroes, ordinary Filipino, who in one way or another, they have displayed extraordinary courage and selflessness for the sake of our country. Palakpakan na to sila, Bir. At mga unsung heroes. As we reflect on their sacrifices, let us be reminded that heroism is not confined to the past. It is alive and relevant today. In our teachers and Department of Education, who shape the minds of our youth, daghang salamat kaayo kaninyo sa ato mga members and officers of the Department of Education. Our frontliners who serve with dedication, in our public servants who work for the common good, and every Usamiznon who contributed to the nation building. Palakpakan nato kitang tanan. We are part and parcel of the progress of Usamis City. So in behalf of the city government of Usamis, allow me to extend my warmest welcome to everyone who joined us today's celebration. Daghang salamat that may this occasion will inspire us to emulate the values of courage, unity, and patriotism which was exemplary done by our heroes. And we will be able to continue to work together for progress and peace of our beloved nation and the city as well. Once again, happy National Heroes Day. Salamat kay Mami Vice. Let us prepare to be entertained and inspired with a special intermission number. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let us all put our hands together for MC Albri Sulusod, or Mac Albri Sulusod, champion of the Essay Writing and Oratorical Contest in 2025 from Pulot National High School. Ang pag-unlad ng lipunan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kabilis umusad, kundi sa kung ilan ang nadadala natin sa ating pag-usad. Kagalang-galang na mga opisyalis ng Ascenso Usamis, mga panauhing pandangal, mga ginang at ginoo, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tunay na pag-unlad ng lipunan ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng teknolohiya, ekonomiya o kaunlaran, kundi sa kung gaano ito nagsusulong ng pagkakapantay-pantay at sama-samang pag-unlad. Maaaring masabing maunlad ang isang lipunan na may bagong mga syudad, makabagong teknolohiya at tumataas na ekonomiya. Ngunit kung marami sa mamamayan ang nananatiling mahirap, walang edukasyon o hindi nakikinabang, hindi ito tunay na progreso. Ang tunay na pag-unlad ay ang pag-angat ng lahat, hindi ng iilan lamang. Isinabuhay ng Administrasyong Ascenso Usamis ang paninindigang ito. Mula nang ito'y pamunuan ang lungsod ng Usamis at masaklaw ang buong lalawigan ng Misamis Occidental, hindi matatawaran ang laki ng pagbabago at kaunlaran sa buong lungsod at lalawigan. Nasaksihan natin at napakinabangan ang mga programa at proyektong inilunsad ng Ascenso Usamis
pabahay, edukasyon, serbisyo medikal, infrastruktura at marami pang iba. Ang mga usamis nun ay buhay na saksi sa pagbabago ng ating lungsod dahil sa sipag, tiyaga at pagkakaisa ng administrasyong Asenso Ozamis. Ang kanilang bisyon para sa isang mas maliwanag at matatag na kinabukasan ay nagbigay ng maginhawa, maayos at komportableng pamumuhay sa mga mamamayan. Ngunit kung ang tunay na pag-unlad ay para sa lahat, dapat maranasan din ito ng buong bansa. Kaya isinilang ang Asenso Pinoy Party List upang dalhin ang tagumpay ng Misamis Occidental sa buong Pilipinas. Layunin nitong ipalaganap ang 5M's Development Framework ng Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon o malipayon sa bawat sulok sa bansa at mag-focus sa pag-unlad ng ekonomiya, infrastruktura, edukasyon, kalusugan at serbisyong panlipunan. Ilan sa mga proyektong nagpapatikim ng layuning ito ay ang Asenso Misamis Occidental Medical Center sa Oroqueta City, na inaasahang magpapasimula ng makabagong serbisyong medikal sa lalawigan. Lain itong magbigay ng abot-kaya at di kalidad na serbisyo sa lahat ng Misamis nun. Isa pang mahalagang proyekto ay ang Asenso Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park sa Sinakaban, kilala bilang The Maldives of Mindanao, na layong paunlarin ang turismo, lumikha ng hanap buhay at palaguin ng ekonomiya ng lalawigan. Isa pa sa mga kahangahangang programa ay ang One Family, One Professional Scholarship Program na layong iahon sa kahirapan ang bawat pamilyang Misamis nun sa pamamagitan ng edukasyon. Ang lahat ng ito at iba pang programa ay maaaring maisakatuparan sa buong bansa sa tulong ng Asenso Pinoy Party List. Sa pamamagitan sa pwesto sa Kongreso, layunin ng Asenso Pinoy na ipalaganap sa pambansang antas ang mga tagumpay ng Misamis Occidental upang makinabang ang bawat Pilipino sa makatarungang pag-unlad. Tunay nga, ang lungsod na pinagbubuklod ng mahusay at matibay na pamahalaan na may malinaw na bisyon para sa pambansang kaunlaran ay nagsisilbing matatag na haligi ng tunay na pag-unlad ng lipunan. One city, one vision, and one nation. Asenso Ozamis, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy. Maligayang araw ng mga bayani at muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, Mac Albria Sulusot, for that inspiring performance. Truly, the Ozamisnon youth reflects the spirit of national heroes. Tinood gyud nga gipakita sa mga Ozamisnon kabataan ang diwa sa atuang pambansang mga bayani. Now, let us proceed to the next part of our program. As we celebrate the Asenso Ozamis administration, the commemoration of National Heroes Day, we are honored to hear a special message on behalf of our beloved Mayor Attorney Sam and Norman Ego Fuentes. Delivering this message is a woman of both distinction and dedication. The current Regional Director of the Department of Education, Region 9, a respected leader, the supportive wife of our mayor, and a proud mother to their son, Dr. David Norman L. Fuentes. Our distinguished guests, ladies and gentlemen, please let us all give a warm round of applause and welcome to Dr. Ruth Legaspi Fuentes.
na umupo. Isang mapagpala, makabuluhan, mapagpalaya, at magandang umaga sa ating lahat. Hayaan niyong gamitin ko ang ating pambansang wika sa umagang ito sa pagkilala at pagpupugay sa selebrasyon ng Araw ng mga Bayani at pagkilala at pag-alala sa buwan ng wika, Agosto, at pagkilala rin at pag-alala sa kapanganakan ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang Pilipino. Ang ating punong lalawigan, Attorney Henry S. Waminal, ang ating dalawang kinatawan sa Kongreso na pinamumunuan ni Congressman Sancho Fernando F. Waminal, Congressman Henry F. Waminal Jr., sa ngalan ng aking kabiyak, ang ating punong lungsod, Attorney Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebe Neri, mga kasapi ng konseho ng ating lungsod ng Ozamis, kinatawan at puno ng iba't ibang departamento ng lungsod. Narito rin ang mga kapwa ko lingkod bayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ay kinatawan at puno ng DILG. Nandito po ba si Sir Edgel Bedra? Okay. Ang ating kinatawan at puno ng PNP, Harvey Abellanosa. Puno ng second PMPC, hindi ko na matatagalog yon, masyadong mahaba. BJMP, hindi ko na babasahin ng iba't ibang pangalan. BJMP, ang ating Bureau of Fire Protection. Baka mag-nosebleed ako kung itatranslate ko lahat ng iba't ibang departamento sa pambansang ahensya ng pamahalaan. Philippine Veterans, nandito po ba ang kinatawan ng ating Philippine Veterans? Ay, magandang umaga. Liga ng mga barangay, nakita ko ang mga barangay kanina na nandito. Kaway-kaway po tayo dyan. Okay, kumpleto po ba kayo? Okay, maraming salamat sa pagdalo. Knights of Columbus, ang ating mga kasamahan sa Knights of Columbus, okay. Ozamis Chamber of Commerce, maraming salamat sa pagdalo. Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber, sir. Religious sector, nakita ko kanina sila Pastor Yul, may mga kaparian po ba tayo dito? At iba't iba pang kinatawan ng iba't ibang religious sector do we have here? Para ako nag-attendance. Okay. COA Ozamis, Office of the Commission on Audit. Ang aking kapamilya sa DepEd. Okay. Okay. Sana yan sa maaga. Huwag kayong mag-alala kasi ang flag racing namin nagsisimula sa alas 6. Kaya alas 5 pa nagbibiyahe na. Ozamis City Bankers Association. Ozamis City Muslim Association. And hindi natin kalimutan ang ating mga mamamahayag, ang bahagi at miyembro ng media. Nandito ba ang miyembro ng media? Okay. Maraming salamat. Sa pagdiriwang ng ating buwan ng wikang Pilipino at ngayong araw pinagdiriwang natin ang makabuluhang araw ng mga bayani. Nais ipahatid ng ating puno ng ating lungsod kung ano ba ang tunay na konsepto at kahulugan ng isang bayani. Tayo ay natatali pa doon sa tradisyonal na kahulugan kung saan
Ang isang bayani ay kailangang mamatay, ialay ang buhay para ituring kang isang pambansang bayani. Nakikita nyo sa likod ko ang larawan at ang sa ating harapan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Napag-aralan din natin at inaalala natin ang kaarawan ni Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Melchora Aquino at napakarami pang bayani na nagbuwis ng buhay sa pagbibigay ng kalayaan at reforma sa ating lipunan. Ngunit sa inyong katabi, sa inyong likuran, pwedeng sa inyong nasa harapan ngayon, ay ang mga makabagong bayani na nabubuhay pa. Yung mga OFW na patuloy na nagsasakripisyo ng kanilang oras, pagkainip sa buhay upang mabigyan ng kinabukasan ang kanilang mga anak, ay maituturing nating isang bayani. Yung mga guro na naglalakad ng 2 o 3 oras upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa mga bata, ay mga makabagong bayani. Yung mga sundalo na iniiwan ng pamilya, madalas kulang sa tulog at iniingatan at binibigyan ng proteksyon ang bawat mamamayan. Sila man ay mga uniform personnel, mga pulis at iba pang mga kasundaluhan, ay mga makabagong bayani. Yung ordinaryong tao na hindi nagbibilang ng oras sa ilalim ng init ng araw at sa ilalim ng malakas na ulan, ay patuloy na isinasagawa ang kanyang tungkulin bilang tagapaglinis ng lungsod, tagapaglinis kahit ng maduming palingkuran, ay isang makabagong bayani. So hindi natin kailangang itali ang ating paniniwala sa makabago o sa makaluma o tradisyonal na kahulugan o konsepto ng makabagong kung ano ang tunay na bayani. Ipinararating ng ating punong lungsod. Sabi niya, kailangang ang kodigo ng pagkamamamayang Pilipino na isinulat ng dating Pangulong Manuel L. Quezon ay basahin mo, ipaintindi, ipaunawa, ipaalala at naway maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bawat isa sa atin. Mahaba ito, 16 na utos, 16 na pamantayan ng buhay na sana hindi man natin maisabuhay lahat ng iyon, ay marami doon, alam ko na isinasabuhay na natin, ngunit pilitin natin na maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang 16 ito, pero hindi ko siya ipapaliwanag lahat. Yung iba ay babasahin ko na lang. So, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal ay isinulat ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Atas tagapagpaganap bilang 217 na ipinisinaya at isinakatuparan noong ika-29 ng Agosto, taong 1939. August 29, 1939. Ano ang unang utos o unang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal? Ito ay ang magtiwala sa poong may kapal na gumagabay sa kapalaran ng tao. Alam nating lahat ang unang utos ng Panginoon sa Biblia na nasusulat, yung first commandment. Love God more than self. Ito rin ay nauugnay sa sinabi ni Quezon na magtiwala tayo sa Panginoon. Mahalin ang Panginoon. Kilalanin na siya ang pinagmulan ng ating buhay at lahat dito sa ating kapaligiran. Ngunit kasama sa utos niya ay ang pagtitiwala. So hindi lang kilalanin ng Panginoon bilang siya ang ating tagalikha, ngunit magtiwala. Kasama doon yung sa English sinatawag na faith. Pagtitiwala.
hindi naman pwedeng puro pagtitiwala din dahil sa Tagalog may kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So dapat ibalanse ang pagtitiwala at ang gawa. Okay? Pangalawang utos na napakahalaga, mahalin ang iyong bayan. Every Monday, sumusumpa tayo sa ating watawat. Inaawit natin ng pambansang awit. Ito ay ang iyong lupang bayang sinilangan, pinagmula ng iyong lahi. Bukal ang iyong kaligayahan at pagiging tao sa bayan na iyong sinilangan. Ang pagtatanggol sa bayan ay pangunahing tungkulin ng bawat isang mamamayan. Ialay mo ang buhay mo kung kinakailangan para sa iyong bayan. Ito ang naging gabay ng marami sa ating mga ninunong bayani upang maging bahagi sila ng kasaysayan ng Pilipinas. Nag-alay sila ng buhay. Ngunit katulad ng sinabi ko, hindi mo kailangang magpakamatay sa bayan mo upang ikaw ay maging isang bayani. Ikatlo, igalang ang saligang batas na nagpapahayag ng iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyakin na sinusunod ito ng lahat ng mamamayan. Kasama ang mga pinuno at namumuno sa bayan. So ang pagsunod sa batas ay hindi lamang sa mga tao o sa mga opisyales na gumagawa ng batas. Ito ay sinasabing lahat. No? Alam natin ang batas ang nagbibigay ng kaayusan. Ito rin ang nagpapataw ng kaparusahan sa mga tao na hindi sumusunod sa batas.